Napakaganda ng kalangitan ngayong umaga. Time check tayo. Alas 6 pasado ng umaga. At pasikat na rin yung haring araw. Sa 5 ibon na isinampa natin doon sa Angeles, Pampanga, eto mga kalapatids, dadalawa na lang yung natira sa atin. Ganun talaga pagka binibigla, expected na yan. Ganun pa man, kahit pa paano, rewarding naman dahil alam natin na merong potensyal itong mga natira sa atin. Sabi natin yung mga umuwi sa atin, kahit kulang yung kanilang acclimatization sa ginagawa nating paghahanda sa kanila, ay inuwian pa rin tayo. So ibig sabihin lang nun ay medyo angat yung kanilang potensyal kumpara dun sa ibang ibon natin na nawala or hindi na nakauwi. So ito mga kalapatids, sa araw na ito ihahanda natin sila. Ito yung ating mga ibon, paparondahin natin silang lahat at medyo maglilinis-linis muna ako dahil accumulated na yung kanilang mga dumi. So samahan niyo ako sa episode na ito, ihahanda natin yung ating mga alaga at mag-cleansing, flushing pala tayo ngayon mga kalapatids dahil tayo nakapagsagawa niyan nung linggo at nung Lunes. So ngayon natin gagawin yan. Tingnan natin patagalin pa, pakawalan natin sila. Ready na itong ibon natin na may puyo. O sige, banat. Pati si Jessie, nakikisabay na rin. Oh, alam ko ba, sasabay ka. Wala talaga to si Jessie, tamad. Eto, manang-mana sa kanya yan. Anak niya yan eh. Uy, hindi dyan ang daan. Tagal-tagal mo na dito. Eto, mas bata tong mga to pero parang mas mature tignan eh, di ba? Yan. Yan, oh, di pa marunong. Yun. 6:22 ng umaga. Yan. Sige. Update tayo mga kalapatids. 7:27 ng umaga, mahigit isang oras na simula nung pinakawalan natin kanina yung ating mga alaga. Uminit na, sumikat na yung haring araw. Mga ibon natin mga kalapatids, oh. Ayun yung tatlo natin, oh. Ayaw pang bumaba. Kanina pa yan naglilipad. Yan talaga pagka young birds, talagang masisipag lumipad. Umikot pa. Lalayo pa ata. Ayan, yan yung dalawang yan, yung pang SDR natin. Tapos yung may puyo, yung galing ng Angeles, Pampanga. Ayan, samantala yung mga kasama nila kanina na pinakawalan natin, naririto na sa ating Flyers Loft. Kung mapapansin niyo medyo dumami dahil nilagay natin dito yung ilan sa mga breeders natin na hen. Para naman kahit paano ay makapagaspa sila, makatalon-talon sila, makapitik-pitik kahit hindi ganun kalaki yung ating Flyers Loft. Ito yung ating breeder, yung nanay ng Grizzles natin. Ayan. Nanay ng ating 6 overall champion at ito rin yung nanay nung may puyo. Ayan. Samantala yung Grizzles natin, ito dito pumasok kasi nga mukhang nagkakamabutihan sila nitong tatay niya yan mga kalapatids. Yan yung pinakatatay ng ating mga Grizzles. At ito rin yung tatay nung 6 overall champion natin na si Angel. Ayan. So magtatayan sila, nagkakamabutihan sila. Dito sila pumapasok. So mamaya mga kalapatids, magsasampa tayo para sa Concepcion Tarlac, kung hindi ako nagkakamali, may layong 84 kilometers air distance mula dito sa ating Flyers Loft. At eto mga kalapatids ang update. Nakapag-desisyon ako na yung ating ibon na may puyo, yung nandun sa taas, yung late na nakauwi nung nakaraan 4 months, ay ititigil na natin sa pagsampa sapagkat papalayo na yung bitaw ng club at sa palagay ko hindi kakayanin na ng ating ibon na yon. Napakabata niya pa para sa ganung liparan mga kalapatids. 4 months, hindi pa fully develop yung kanyang muscles at saka yung kanyang mga buto. Ganun din, hindi pa nakakarating sa mental maturity yung ating ibon na yun. Bagamat nakita nyo naman, nakitaan natin siya ng potensyal. Inuwian tayo kahit binigla natin siya sa Angeles, Pampanga, 71 kilometers air distance. So hindi natin sasayangin yon, yung kanyang ipinakitang potensyal, yung kanyang ipinakitang effort. So hihinugin natin siya mga kalapatids. Bibigyan natin siya ng ilan pang buwan para ma-fully develop yung kanyang muscles, yung kanyang karakter, yung kanyang mental
maturity. Parang sa ganun, kapag inilipad natin siya, talagang ibibigay niya rin sa atin yung pinaka the best na magagawa niya. So, yun ang gagawin natin. Titigil na natin siya. By the way, ang pinaka purpose ko talaga kung bakit ko yan isinampa, ang bala ko ay isasampa natin, iti-training natin yan for experience at saka para yun, ma-develop din kahit pa paano unti-unti yung kanyang confidence sa sarili na lumipad. Pero at certain distance, ititigil talaga natin yan yung kanyang liparan dahil masyado pa siyang bata para ilipad, ikarera. Ang bala ko hanggang Pampanga lang talaga yan. Kaya lang, kung matatandaan ninyo, hindi tayo nakapagsampa ng ilang beses. At the same time, yung club, mukhang yung BBC Manila naghahabol para maka-catch up dun sa schedule ng iba pang club. BBC Tarlac, BBC Pampanga, etc. So, medyo binilisan nila yung phasing ng training sa BBC Manila para makahabol dun sa ibang mga branches ng BBC. So, naging mabilis yung phasing. At yung ganong kabilis na phasing, ay palagay ko hindi kakayanin ng ating ibon na 4 months. Mukhang walang mangyayaring acclimatization sa mga young birds natin. So, kawawa naman yung ating ibon. Baka masayang lang kung sakasakaling pipilitin natin. Nakitaan naman natin siya ng potential. So, hinugin na lang muna natin. Ganun pa man ang isasampa natin, mga kalapatids. Eto, sasampa natin to. 9 months na to, mga kalapatids. Kaya, talagang pwedeng-pwede na to. At saka pinede ring natin to, hinanda talaga natin yung kanyang mga bagwis para sa magiging liparan niya sa NDR. Kaya walang dahilan para itigil natin to. So ito ang isang ibon na lang na isasampa natin. Dito tayo tututok, mga kalapatid, sa grizzle na yan. Samantala yung ibon nating may puyo, isasabay natin yun dun sa SDR or South Derby Race pagkatapos nitong North Derby Race 2025. Ang kasabay niyang lilipad ay yung dalawang ibon na nandun sa taas, yung kasama niyang Romonda. Ayan, mga kalapatids, yung tatlong yun na lumilipad, sabay-sabay na natin yan silang papaliparin sa South Derby Race naman. Okay, mukha namang matibay yung may puyo. So tignan natin, ayun, nag-ranging pa nga, nagdayo na naman. Pagka ganito talagang young birds, magandang samantalahin na tagtagin, parondahin, kasi di ka mamumroblema dahil masisipag lumipad. Bababa lang yan pagka napagod, iinom, tapos papahinga ng konti, then lilipad uli sila taas. Alright, so yan ang gagawin natin sa ating mga alaga na naririto. So isa lang yung isasampa natin, ililipad natin. Hopefully itong grizzles na to ay makaabot ng derby. Sana hindi mawala hanggang derby na. Anyway, tututukan na natin siya, hindi na natin siya pababayaan. Sisikapin natin na maisampalagi siya para hindi naman siya kalawangin at magawa niya rin yung kanyang adjustment hanggang sa hopefully dumulo itong ibon na to. Okay, so yan mga kalapatid, isang update dito sa ating munting tambayan. Kita-kita tayo bukas sa ating abangan. Walang mawawala, mga kalapatids. Tutok lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Taas oh.